Okay mga ka-team, magandang hapon. Meron na naman tayong bisita rito sa shop ngayon. Ayan, Nissan Almera mga ka-team, kung mapapansin nyo. Ayan, ang issue nito sa ano daw, sa aircon daw, may pumapasok na amoy. Palyado, low power, check engine light, especially check engine light. Ngayon mga ka-team, alamin natin kung ano nangyayari kasi nagpapalya-palya siya. Kung mapapansin nyo, medyo may pumipitik-pitik sa kanya, parang umiingay-ingay yung yung makina natin. Ngayon kailangan natin mag-scan mga ka-team para malaman natin kung ano nag-i-issue. Ayan, iniwanan niya ni sir yung Nissan Almera niya. Napacheck niya na rin sa iba. Ayun, ewan ko lang kung bakit dito dinala. Siguro malatsamba to talaga ang Team Danos kaya dito dinala. Tumatawa si Berbero. Ayan, okay mga ka-team, ang gagawin natin dito, first move is kailangan natin i-scan para malaman natin yung issue. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat is yung mag-scan. Pag lumabas yung check engine, ano ba dapat gawin? Kailangan natin i-scan para malaman natin kung ano yung naging problema, sensor, short circuit, o low circuit, low. Ayan ang mga possible na pwede natin alamin dito mga kapin. Kung mapapansin nyo, pangit to. May may tumitibok-tibok yung makina. Kumbaga hindi maganda. Okay mga team, let's go. Na tayo. Mag-scan na tayo para malaman natin kung anong issue nito. Ayan pala, na-scan na pala. Okay mga team, ayan. Kung mapapansin nyo mga team, buksan natin yung ilaw para mapansin nyo. Ayan mga team, naka-check engine light siya. And then, ayan yung RPM niya. Pero ang pangit ang tunog ng makina niya mga team. Ayan, sabi pala ni sir, kung pwede daw namin buksan yung makina. Kasi nagpa-check siya. Sabi daw ang problema daw, kaya daw mabaho. Mabaho yung may umaamoy na parang hindi nila alam na, hindi nila masabi kung anong amoy. Basta amoy panis na gasolina, parang ganun yata. Kung okay lang daw na top overhaul daw namin, check daw namin piston, palitan ng valve seal. Syempre tayo dito sa shop mga ka-team, mas mainam po yung malaman muna natin kung ano yung issue. Ayan, kagaya po niyan mga ka-team, naka po yan, naka check engine. Syempre kailangan natin mag-scan. Kailangan natin mag-scan. Ayan mga ka-team, yung na-scan natin dito, ang na-scan natin dito mga ka-team, dito sa ECM nya, ayan, engine control module, nandyan kadalasan yung mga sensor natin lumalabas. Ang lumabas sa kanya is P0138, ayan, H2 S2 B1. Dalawa po kasi yan, yung P0138 saka P0132. Ayan, para hindi kayo maguluhan kasi minsan lumalabas sa dulo B1, iniisip natin bank 1. Ayan po yan ha. Ngayon kung gusto nyo pong matuto is makinig po kayo, tapusin nyo po itong ating video para makapagbigay tayo ng tips sa inyo, para hindi rin kayo nalilito. Ngayon yung oxygen sensor, pag nag fault code yung P0132, yung P0132 po nya is yung oxygen sensor bank 1. Ayun po yun nandun sa may likod ng ng exhaust manifold natin. Ngayon ano yung lumabas dito mga ka-team? Yung P0138 naman po mga ka-team, ayan po yung nasa ilalim. Ayan po yung banda sa catalytic. Ayan po yung sensor na inilalabas niya. Ngayon kasi pag nagpa-check ka, ayan, may nakalagay na B1 sa ilalim. Dito ko kayo mag-base sa mismong fault code, yung P0138 sa catalytic. Yung P0132, ayan po yun sa may exhaust. Pero kung mapera naman ho kayo, wala akong problema, pwede nyo pong palitan ng sabay. Pero sabihin ko po sa inyo, ang sensor po nyan is mahal po talaga mga ka-team. Yung original na sensor natin, na oxygen sensor bank 1, hindi ako sa, ang tansya ko dyan, ang presyo nyan is nasa 6.4. Ayan ang original po nyan. Yung sa ilalim naman ho, pumapatak po yan na 7.4, 7.8 yata ang original.
Ayan po. Ngayon, pag dumadating dito yung mga ganyang issue, pwede po pinapabili namin si customer, pero make sure po na mas maganda po talaga na original po ay kabit natin. Kasi anong nangyayari dyan, ipapaliwanag natin sa susunod na video. Ipapaliwanag natin ang epekto ng oxygen sensor sa replacement and then sa original. Yan. Sa next video natin, aalamin po natin. Ayan, kung mapapansin nyo po, medyo pumipitik-pitik yung RPM natin dahil po yan sa hindi na magandang malfunction ng oxygen sensor natin. Ngayon, ano ba yung mga pwede mong mangyari pagka mga ganyang issue po? Ayan, lumabas. Ayan na. Open natin. Pasukin natin mga ka-team. Tignan natin kung ano pa yung lalabas sa kanya. Ayan kung mararamdaman nyo mga ka-team naglalaro yung idle nyan, pumipitik-pitik. Yan, read fault code natin. Dito nyo makikita. Yan. Wala po siyang circuit high o circuit low. Kung may circuit high po, possible po nyan, ang nagiging issue po nyan mga ka-team, halimbawa nabaha kayo, nagkaroon ng umido doon sa mismo sakit ng mga ka-team, yan, doon nagkakaroon ng problema yung oxygen sensor natin. Kaya ang ginagawa natin, kung ganyan ang problema, lilinisan natin yung sakit. Yan. Sa mga nagtatanong naman po about dun sa cleaning ng oxygen sensor, ayan po mga ka-team yung mga nakikita nyo po na naglilinis ng coke, kung ano-anong oxygen sensor mga ka-team, ayan po mga ka-team, is talagang gagana po pero hindi po tatagal. Maaari pong kinabukasan wala na po, pero kinabukasan babalik na naman po. Yon. Nagkakaroon po ba paano nagkakaroon ng problema sa check engine, sa oxygen sensor natin? Halimbawa po mga ka-team ito po, yung spark plug nyo is palyado na. Ginamit nyo ng ginamit yung sasakyan nyo, pati nyo po, pati po ignition coil nyo palyado, ginamit nyo na yung ginamit kasi wala pa ho tayong pambili. Hindi rin malaman kung anong naging problema. Kahit na nagpalit na ho tayo, is ganun pa rin po nangyayari. Ngayon po, nagkakaroon po ng hindi magandang reading si oxygen sensor. Kaya po siya nagkakaroon ng problema. At pag lumabas po yung check engine po natin mga ka-team, automatic po ang mangyayari, masisira po ang oxygen sensor natin. Yan. Kaya mas maganda po magpa-maintenance po kayo. Kung para makita ng mga mekaniko pag nagbaklas ng spark plug, is maagapan na po. Kung talagang palitan na po, is papalitan nyo na po. Huwag na po kayong manghinayang dahil dito sa oxygen sensor na to, medyo mabigat-bigat po yung gagastusin. Ayun, mas malaki pong gastos. Magkano lang na may spark plug. Hindi naman ganun kamahal kagaya ng oxygen sensor. Ito mga ka-team, nagbibigay lang naman kami ng tips sa inyo para lang rin malaman nyo kung ano nagiging issue ng mga ginagawa namin, para matutunan rin nyo. Kung halimbawa hindi naman kayo nagdi-DIY, pwede naman nyo naman panoorin and then paggawa kayo, tapos pakita nyo yung video namin, o kaya sir, ganito po kasi napanood sa video, same issue lang po dun sa ginagawa dun sa kay Team Danos Auto Repair Shop. Baka po ito yung issue, pero mas maganda rin talaga ma-scan muna yung sasakyan bago ho kayo magpalit ng pyesa. Syempre binabalaan ko lang rin po kayo, hindi po porket pare-parehas po ang sintomas ng sasakyan is parehas na rin po sila ng issue or papalitan. Kailangan nyo pa rin po talaga pumunta sa mga trusted mechanic nyo mga ka-team para wala hong sablay ang ating diagnose at yung paggastos ng pera. Kasi sayang po, baka sabihin palitan po si ganito hanggang dumami na yung pinapalitan, is lalo magkaroon ng problema. Anong problema? Yung problema natin sa bulsa mga ka-team, kasi uubos ng pera hanggang hindi na tumituloy sa sasakyan. Ito lang naman pong video namin mga ka-team, is tinuturo namin po sa inyo. Syempre po, bakit namin tinuturo? Kung sakali po mangyari po yan sa sasakyan nyo, is malalaman nyo kung ano po yung mga tips namin DIY na tumutugma dun sa mga diagnose namin. Ayan mga ka-team, napakapangit po talaga ng andar nito. Sobra po. Kasi ang tanong dito, isa pa, may pumapasok na amoy doon sa aircon.
dito sa loob ng sasakyan. Bakit to? Kasi nga ho, namamalya-malya na yung makina natin eh. Yan, namamalya-malya na ho yung makina natin. Ngayon ho, yung amoy doon sa loob ng makina, pag nakulob ng cover yan at naka-open yung air duct nyo, ito, yung sa mismong close nito, so sobrang tagal ng sasakyan, pag napapasukan ng tubig ho, may umiiwang po doon, pumapasok po yung amoy sa labas. Ngayon, yung naaamoy po ni sir na nakakalaso na amoy daw po, dahil nga po ang sasakyan natin is palyado na po. Yung amoy po doon sa loob ng makina ipinapasok na rin dito sa loob. Kaya sabi ni sir, nakakasulasok yung amoy, parang lason. Ayun na nga po yun. Kailangan natin isettle kung ano yung mga problema nitong sasakyan na to, saka mawawala yung amoy na sinasabi niya. Ayun po mga ka-team. Eto ho mga ka-team, pansinin nyo, naka-check engine po yan. Hindi namin dinidelete po yan hanggat hindi po namin napapalitan yung sensor na hinahanap nitong sasakyan, tong check engine na to. Kasi kada check engine po yan mga ka-team, tandaan nyo po, kadalasan po dyan puro sensor po pagka check engine. Yan. Okay mga ka-team, at napahaba po ang ating kwentuhan. Maraming salamat sa mga nagtsatsaga po sa amin na makinig, manood ng aming YouTube channel. Yun, pasensya na po, hindi po kami masyado makapag-upload po talaga mga ka-team, kasi rin po busy rin po kami at may mga sasakyan pa pong papunta rito, puro troubleshooting. Pag busy po masyado at minsan kailangan namin mag-focus sa sasakyan, hindi na kami makapag-upload, pero sisikapin po namin mga ka-team makapag-upload sa inyo para po para po meron kayong matutunan sa amin. Yan po, sa mga masugid namin at mga nagko-comment sa YouTube channel namin, saka sa mga nanonood, sobrang maraming salamat po mga sir, saka ma'am. Kung di naman po dahil sa inyo, hindi naman po kami gagawa ng video. Kaya naman po kami gumagawa ng video mga ka-team, syempre para makapagbigay ng ano sa inyo, ng DIY or makapagbigay kaalaman sa mga ginagawa namin dito sa shop. Ayan po, sana naman po suportahan nyo rin po kami. Syempre po, gumagawa po kami ng video para rin naman po yung sinasahod namin, para rin naman po sa mga team namin. Kagaya ko po, yung mga tao dito sa shop, yung mga nagtatrabaho po sa shop. Ayan po, kami po lahat ang nakikinabang. Kaya sobrang nagpapasalamat kami mga ka-team, at nandyan po kayo, nanonood pa rin po kayo. Hindi man po kami famous po talaga, lahat naman po tinuturo namin. Nagbibigay kami ng kaalaman na walang halong kaeklabusyan. Totoo lang po yung aming ginagawang video, para naman po sa ganun is matuto po kayo, hindi po kayo maloko ng ibang mekaniko. Yung iba po kasi nangyayari, vlog lang po, pero hindi rin naman po naayos yung sasakyan mga ka-team. Saka hindi po natin ugali manira ng mga ibang mekaniko mga ka-team. Kahit meron na po ditong pumupunta na mga sikat na shop, never po kami never po kami mag-mention. Ayaw namin sumikat sa pamamagitan na makikiano po kami. Sabihin namin to galing sa ganito to, yan, sikat na po yung galing sa shop na yon. Ayaw po namin sumikat para lang maipag-away doon na galing na doon, hindi na napatino, ang laki na ng ginastos, dinala rito. Hindi po kami ganoon mga ka-team. Kami po is lumalaban ng patas lang po. Yan po mga ka-team, at hindi rin po kami gagawa ng video na para siraan yung ibang mekaniko na dinadala rito na hindi nila magawa. Kasi nga po mga ka-team, ang mga mekaniko nagkakamali rin po yan. Sa kami kanya-kanya pong specialist. Kagaya po namin, puro ginagawa po namin is puro Nissan. Kung mapapansin nyo, may ibang sasakyan, gumagawa rin po kami. Pero pagdating po sa Nissan, is kabisado po kasi namin, pati yung mga wiring diagram po nito. Ayun po, kaya po mas madami kami na i-upload na Nissan. Kasi nga po, mas kabisado po namin. Kaya po ngayon, gumagawa kami ng video para rin po makatulong sa inyo. Yung mga hindi makapunta sa amin, yung mga malalayong lugar, tawid dagat, may mga nagpi-PM po sa akin, tinutulungan ko sila kung paano po na-diagnose ng sasakyan nila, kung paano
sesettle yung problema ng sasakyan po nila. Okay po mga ka-team, sobrang nagpapasalamat po kami at marami na po kami subscriber dahil po sa inyo. Ayun lang po, hiniling lang po namin, manood po kayo ng video namin para po may matutunan kayo, and then pa-share na lang rin po ng aming video at pa-subscribe na lang rin po, o kaya pindutin nyo po yung bell button para kada video po namin mga ka-team is meron po updated po kayo, lalabas po kaagad sa notification nyo. Napakailang minuto lang naman po yung video namin. Sana po pagtiyagaan nyo na pong panoorin, para rin naman po sa inyo yan mga ka-team. Okay mga ka-team, maraming salamat sa munting kwentuhan para sa kaalaman. Yon, i-order natin to ng pyesa, and then papalitan natin and settle natin kung ano yung palyado pa nito nagiging problema, at ibablog natin para maging maayos at may release natin at alam nyo kung ano rin po nagiging issue. Okay mga ka-team, maraming salamat. Team Danose Auto Repair Shop, handang magbigay ng DIY tips. Paalam, goodbye.